po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like, subscribe, at pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Ano po sa tingin niyo ang dalawang mahalagang araw sa buhay ng isang tao? What are the two most important days in our life? The first day is the day when we were born. Kaya nga po tayo ay nagse-celebrate ng ating birthday But remember this, my dear friends, the second most important day in your life is the day when you discover why you were born. Marami po sa atin buhay, pero patay. Bakit? Hindi alam bakit sila'y nabubuhay. Marami sa atin masaya lang pag birthday. Minsan nga ang malungkot na kwento, birthday na birthday, hindi rin masaya. Bakit? Kasi hindi alam ang kahulugan ng buhay nila. Mga kapatid, bakit napakahalaga po na malaman natin ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Dahil sabi po ng isang kasabihan, that when you know your why, you can bear anyhow. Pag alam mo ang kahulugan, dahilan, bakit nabubuhay ka, kakayanin mo anuman ang problema, anuman ang suliranin, anuman ang pagsubok ng iyong buhay. Marami sa atin alam ang kanilang birthday, pero mas mahalaga dapat alamin mo ang iyong birth why. Because life will be worthwhile. You can live life joyfully, happily, peacefully when you know the meaning and the purpose of your life. Balikan niyo po ang unang pagbasa, maririnig niyo ang pangungusap ni Job, punong-puno ng lungkot. Sabi niya, habang ako ay nakahiga, hindi ako mapakali. Napakahaba ng gabi. Pag umaga naman, wala akong tuwa. Paunti-unti nawawala ang aking pag-asa. Bakit ganyan po magsalita itong si Job? Kung alam niyo po yung backstory niya, yung kwento niya, maiintindihan at mauunawaan niyo siya. Diba si Job dating mayaman? Pero dahil nakita siya ng demonyo, gusto siyang subukan ng Diyos kung gaano ba siya katapat, hinayaan ng Panginoon na siya'y subukan ng demonyo. Nawala ang lahat ng kanyang kayamanan, ninakaw ang iba, ang kanyang mga anak ay namatay. Yung namatayan ka lang ng isa, di ba napakasakit sa iyo? Yung lahat ng anak niya nagkasunod-sunod, na pumanaw, namatay, nasawi. Pagkatapos nun, nagkaroon pa siya ng sakit. Mahirap na siya, nagluluksa siya, may sakit siya. Sinong naiwan sa buhay niya? Yung asawa niyang bungangera. Araw-gabi pinagsasabihan siya. Kaya nga, gusto na niyang mamatay. Pero kung malinaw lang sa kanya ang dahilan bakit siya nabubuhay, kakayanin niya kahit na may sakit siya. Malalampasan niya ang kanyang kahirapan. Kaya din niyang makaraos sa kanyang pagsubok. Ibang-iba po yung ating narinig sa Ebanghelyo. Ang ating Panginoon, pinakita po sa atin yung schedule, yung maghapon na trabaho ng ating Panginoon. Una, siya'y nangangaral. Pangalawa, nagpapagaling ng mga may sakit. Pangatlo, nagpapaalis sa mga demonyo. Maagang maaga, nagigising ating Panginoon para magdasal. Saan siya humuhugot ng lakas? Narinig natin ang kanyang pangungusap. Sabi niya, this is the purpose of my mission. Malinaw sa kanya ang kanyang dahilan. Alam niya ang kahulugan ng kanyang buhay. Mga kapatid, pag alam mo ang iyong dahilan para mabuhay, meron kang direksyon. Pero pag hindi malinaw sa iyo, bakit ikaw ay humihinga, bakit ikaw ay umiiral, magkakaroon ka ng depression. Kayo po ang tatanungin, ano ang mas gusto mo? Direksyon o depresyon? Ang tanong, paano ba natin malalaman ang kahulugan ng ating buhay para malinaw ang ating direksyon? At araw-araw ay magkakaroon tayo ng lakas at ganang magpatuloy. Simple lang po, tandaan nyo ito. Tanungin mo kung sino ang gumawa sa iyo. Tanungin mo ang
gumawa sa buhay mo, ano ba ang kahulugan ng iyong buhay? When we ask God, the Creator, for what is our life, God will answer us and we will have a clear direction. Where should we put this life? Tandaan niyo po ito mga kapatid, nagdidepende po ang kahulugan ng buhay natin kung saan natin ito nilalagay, kung sino ang humahawak sa iyo. Ano pong ibig ko sabihin? Ito po para mas maintindihan niyo po. Meron po akong gunting dito. Para saan po ang gunting? Ginagamit natin panggupit, panghati ang gunting. Ang gunting, pag nilagay niya po sa kamay ng hardinero, saan niya gagamitin? Pagputol, paghati ng kanyang mga halaman para pagandahin ang hardin. Hindi po ba? Put the scissor at the hand of a tailor, mananahi. Saan po niya gagamitin ang gunting? Makakagawa siya ng damit. Amen? Lagay niyo po ang gunting sa kamay ng isang barbero. Saan po niya gagamitin? Ang gupit ng buhok, papagwapo ng kanyang mga customer. Lagay niya po ang gunting sa kamay ng isang kusinero. Ano po ang gagawin niya? Para sa kanyang pagluluto. Lagay niyo po ang gunting sa kamay ng isang artist. Siya po ay makakagawa ng sining ng isang obra maestra. Pero halimbawa, ang gunting nakita ng drug addict, hinawakan niya, saan po niya gagamitin? Pag wala na siyang pera, pang-hold up niya. Pag nakahay na siya, pag irritable siya, mananaksak siya. Di po ba? Ilagay mo ang gunting sa kamay ng taong depressed. Anong gagawin niya? Baka gamitin niya paglaslas, pag magpapakamatay siya, pag-suicide. Pag ang gunting, nakita po ng bata, ng sanggol, ng isang batang maliit, hinawakan niya. Anong magagawa niya? Baka po matusok niyang mata niya, masaktan niya ang sarili niya. Hindi niyo po ba napansin mga kapatid? Isang gunting, pero nagdepende ng gamit dun sa humahawak sa kanya. Mga kapatid, hindi ba para tayo din ay gunting, iisang buhay? Pero bakit iba-iba ang ating ginagawa? Nagdidepende kung saan mo nilalagay ang buhay mo, saan mo pinapahawak ang iyong buhay. Ano po kaya ang mangyayari kung ipapahawak natin ang ating buhay sa Diyos? Makakagawa tayo ng mga nakakamangha, nakakabigla, at mga napakabuting bagay. Hindi ko po alam kung napansin nyo itong detalyeng ito, napakaganda sa Ebanghelyo. May sakit ang biyanan ni Simon Pedro. Pinakiusap nila kay Jesus. Nilapitan niya, hinawakan daw niya ang kamay niya. Biglang bumangon ang may sakit. Pagkabangon niya, bigla-bigla siya'y naglingkod sa kanila. Alam natin ang karanasan na nilalagnat, di po ba? Pagkagaling mo sa iyong lagnat, hindi ka naman agad-agad magtatrabaho, di po ba? Dahil kung ikaw ay magtatrabaho na pagkatapos sa iyong sakit, baka bumalik lang ay iyong lagnat, magkatrangkaso ka. Hindi po ba? Pero bakit ba nagkaroon ng lakas itong matanda? O ay dahil nagpahawak siya sa Diyos. Napakaganda po ng sabi ng isang santa, Saint Catherine of Siena. She said that when you do what God meant you to be, when you live your life as God meant you to be, you set the world on fire. Pag ginagawa mong kagustuhan ng Diyos, makikita mo sa iyong kapaligiran, magliliwanag. Isa pong problema at pagkakasala natin tayo mga tao, madalas pinapahawak natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaluluwa, hindi sa Diyos o hindi sa ibang tao. Kung hindi mo ipapahawak ang iyong isip sa ibang tao, magiging payapa ka. Bakit magpapa-epekto ka sa sinasabi ng ibang tao? Kung hindi mo ipapahawak ang iyong isip sa iba, magiging tahimik ang iyong buhay. Di po ba? O nga naman po, hindi mo maaalis sa ibang mga misis na sila ay maapektuhan pag ang kanilang mga asawa ay nangangaliwan. Kamukha po ng isang misis, sabi niya sa akin, Father, alam ko po na pinagpalit ako ng aking asawa. Alam ko po, pag umaalis siya, pupuntahan niya ang kabit niya. At pag wala na siya, palagi po kinakabahan ako. Bakit po affected itong misis? Dahil binigay niya ang kanyang puso sa kanyang asawa. Di po ba? Opo, madalas pag meron kang utang at sinisingil ka nung pinagkautangan mo, yung mga iba hindi makatulog. Bakit? Depressed na depressed, siniisip yung utang nila. Pero tandaan niyo po ito mga kapatid, ang utang mo lang doon sa tao ay pera.
huwag mong ipahawak ang iyong kaluluwa sa kanila. Madalas pag tayo po ay nagdarasal, isang sinasabi natin sa Diyos, Lord, alisin mo naman ang aking problema. But I think there is a better way on how to pray when we have challenges in our life. Do not pray that God removes your pain, but pray for a clarity of purpose. Huwag mong pagdadasal na alisin ng Diyos ang iyong problema. Dahil pag inalis ng Diyos ang iyong problema, pati ang pagpapala mo mawawala. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, ang problema at pagpapala palaging magkadikit yan. Remove your problem, you will also remove your blessing. Kaya nga ang mas maganda ay kahit na ikaw ay may problema, hingin mo sa Banal na Espiritu maging malinaw, ano pa ang dahilan bakit nabubuhay ka sa gitna ng iyong mga problema. Napakarami pong tao sinasabi nila na ang problema nila ay pera. Kung magkakaroon lang sila ng pera, masusolusyonan ang problema nila. But I beg to disagree, my dear friends. Our problem in this life is not a lack of money. A greater problem that we have is the lack of purpose. Tandaan niyo po, hindi ibig sabihin meron ka ng problema na masasagot mo pag ikaw ay meron ng pera na masasagot mo na lahat ng iyong problema. Tingnan niyo po, basahin niyo lang kung anong nangyayari sa mga ibang bansa. Lalong-lalo na sa Hollywood. Napakarami po mga artista, napakarami mga sikat na tao. Punong-puno ng pera at kayamanan. Pero bakit sila nagpapakamatay? May pera sila, pero hindi na naging malinaw ang dahilan at kahulugan ng kanilang buhay. My dear friends, remember this, that your life is a gift. But when you discover your purpose, that will become your joy. Biyaya ang buhay. Pero ang dahilan at kahulugan ng ating buhay, iyan ang magbibigay sa atin ng tuwa at ng galak. Kaya naman ito ang ating ipagdasal. Huwag natin paalisin sa Diyos ang ating mga bigat, suliranin, pero sa tulong ng Banal na Espiritu, mas malinaw na kahulugan at mas malinaw na dahilan para magpatuloy sa buhay na ito.